Nanguha naman nga pala kami mga ka-dreamers na mga shell foods na nakabaon nga sa buhangin at puti. Syempre nakakuha rin kami ng ganitong mga bagay na parang katulad nga ng tahong. Kinaumagahan nga pala mga ka-dreamers ng unang araw namin dito sa Buena Vista ay napakalaki ng hibas. Itong harapan nga ng aming bahay ay walang tubig at kitang-kita ang puti. Kaya naman naisip namin ay manghibasan na lamang nga muna. Bali dito nga pala sa amin mga ka-dreamers, kahit halos nasa tabi ka lamang ay may makukuha ka ng lamang dagat. Tulad na nga lamang nitong lito na halos kapareho ng kabibe, subalit ito ay matatagpuan nga sa putik at minsan naman ay sa buhangin. Kaya naman ang kailangan lamang ay maging malinaw ang mata. Bali dito nga lamang pala ako mga ka-dreamers paikot-ikot sa may bahagi kung saan maraming puno ng bakawan. Dahil ang ganito nga mga shell foods ay madalas matagpuan sa ganitong lugar. Minsan nga pala ang mga litog dito ay nakalutang marahil mga ka-dreamers yun ay dulot ng malakas na alon. Sa bahaging ito nga kung saan ako nangunguha ay napakaraming bagong suloy na bakawan. Kaya naman kailangan maging maingat dahil maaaring matusok. Syempre para hindi rin matapakan at hindi masira nga itong mga bakawang maliliit. Sapagkat dito nga sa amin mga ka-dreamers ay pinahalagahan talaga ang mga puno ng bakawan. Madalas ngang proyekto ng purpose ay ang pagpapatanim ng mangrove tree o bakawan. Sapagkat nakatutulong nga ito mga ka-dreamers para maharangan ang malalaking alon patungo sa bahay na malapit sa dagat. Tulad na nga lamang nitong bahay ni na Mama Nurse. Kaya naman para mapangalagaan ito ay may batas sa aming barangay na ipinagbabawal ang pagpuputol ng puno ng bakawan. Itong ganiri nga pala mga ka-dreamers shell foods ang tawag sa amin dito ay halang-halang. Dahil may part nga sa bahagi nito na napakahalang. Itong isa naman ay putol na suso na kung saan ang nakatira na ay umang. Sa inyo ba mga ka-dreamers anong tawag sa ganitong shell na ang nakatira na ay yung maliliit na katang? Kailangan talaga mga ka-dreamers kapag nangunguha ka nga ng ganito ay nakayuko. Sapagkat sabi ko nga kanina ang mga ganitong pagkain ay madalas nakalubog. Tulad nga ng isa na ito mga ka-dreamers na halos hindi mo na talaga mapapansin. Habang nasa may tubig nga si Bunso ay may nakita siyang nakangiri. Subalit hindi niya agad makuha dahil napakalalim nga ng baon. Kaya naman sabi ko sa kanya ihala tabi Bunso at ako na ang bahala. Abay paghila ko nga pala mga ka-dreamers isang variant pala ito ng isang tahong. At dito nga sa amin sa Quezon ang tawag namin dito ay pamaypay. Sapagkat ang hitsura nga nito ay may pagkakahalin tulad sa isang pamaypay. Kaya talaga kapag narito nga kami sa Buena Vista ay talaga namang hindi na uubusan ng pang-ulam. Syempre makatitipid talaga at hindi na kailangan bumili pa nga sa palengke. Kaya naman sa aming lugar nga na ito ang madalas ulam ay mga shell foods. Dahil kapag nakita nga nahibas na ang dagat ay kanya-kanya ng puntahan. Hindi rin naman kasi nakapapagod talaga manguha ng ganito. Sa totoo ngay nakatutuwa sapagkat magkakadikit lang halos lahat. Tulad nga nitong apat na natagpuan namin sa ilalim lamang ng mga bakawan. Namiss din talaga mga ka-dreamers namin ang kumain nga ng mga seafoods. Dahil sa Katanawan, Quezon nga ay wala namang ganito at hindi ka talaga makapanghihibasan. Pero dito sa Buena Vista ang dagat talaga ay naghihibas ng napakalaki. Ang kailangan mo lamang talaga ay makipagsapalaran lalo na sa init ng araw. Hey, we call this one chak-chakin. 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 Yeah, you just need to ang isang shell foods nga pala na iyon mga ka-dreamers, ang tawag sa amin ay taktakin. There's a crab inside the rock. Here. What are you doing? Pagbuklat nga pala ni Bunso ng bato ay may nakasingit sa butas na katang. Dahil medyo malaki na nga pala mga ka-dreamers kaya naman sinundot ko lamang gamit ang kahoy. At finally nakuha ko na mga ka-dreamers nang wala na ang kanyang sipit. The sun is high. Hey? Did you see that? The sun is high but my sister is lowest. Lowest.